po kayo sa atin. Kung may pagbasa na ito, ay isa lamang sa mga tatlong temptations o tukso na nagkaroon ng ating Panginoon. But we have to put that in context din na ito yung pasimula ng ating Panginoon sa kanyang realization ng mission na itinagkaloob sa kanya ng ating Ama. Bago niyan, karoon muna yung binyag sa kanya. And then, nagpunta siya sa ilang for 40 days and 40 nights. Nag-ayuno. And after that, siyempre, 40 days, 40 nights. Hindi kumakain. But he has been always with the Father na nagbibigay sa kanya ng pagkain na ibang klase, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang maisakatuparan niya ngayon yung mission. But first of all, yung mga temptations. Just an example lang ito. Actually, we are going to listen itong example na ito ng itong pagbasa na ito and all of that, yung tatlong temptations on the first Sunday of ng Karen. And then, malapit na. Next week ay Ash Wednesday na. So, the first Sunday ay ang susunod na Sunday na. So, we are going to listen again. Ito, pagbasa. One of this part. And, would just like to stress ito sa sinabi sa ating Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. We have to consider na ang tao ay made of what? Laman. Mga organs. Human organs. But hindi lamang yan. There is also another part na natin nakikita ang sinasabi natin kaluluwa. Yung spirit. Hindi tayo katulad ng mga aso o ng mga hayop na basta na lang they would do kung ano yung tawag ng nature nila. But we have the spirit na yun din ang nagbibigay sa atin ng sense, isip, yung intelligence, na pipiliin kung ano yung tama at iwasan kung ano yung mali. We have that spirit in us. In the same way na tayo ay nilalang ng Diyos according to His image and likeness. Although ang image ng Diyos ay wala siyang katawan, in the sense, God the Father, but He has set us itong human image which is divine being, in the sense, in His face, to His Son, Jesus. And today, we are encountering itong pagbasa kung saan we can ask ourselves, when we talk about tinapay, we're not just talking about yung tinapay na paket o gawa ng bulanche, ng panadero. It's not just the material bread. Sometimes, yung mga taglish na merong sabi, meron ka bang bread dyan? Pag sinabi, tatanong, may bread ka? Sabihin, meron akong datong. Wala akong bread, wala akong datong. So, it is not just yung significance ng
ng bread as material thing, but some other things na kailangan din natin, kailangan ng katawan. Kung wala tayong dato, tayo makakabili ng pagkain. Wala tayong makakain. Kung ating katawan ay manghihina and ultimately mamatay. But the Lord is stressing us na hindi lamang sa bread na nabubuhay ang tao, hindi lamang sa material na bagay ang tao ay nabubuhay. So when you ask ourselves, bakit pa tayo nagpunta rito sa taas? Bakit tayo lumisan sa ating sariling bansa? Ano ang ating objective? Primarily, and we have to be sincere and frank about it. Bread. Na umangat, kaunti yung ating buhay. Because that is very essential. Kailangan din natin yan ng katawan. Hindi lamang para sa ating sarili. We can just ating maiisip ngayon ang ating mga mahal sa buhay na naiwan doon. Si Mister at ang mga anak. O si Mrs. at ang mga anak na nandun. Kailangan pa rin natin yun. Hindi natin masabi na, I will just put all my trust and confidence in the Lord. Maghihintay na lang ako na mahuhulog ang biyaya galing sa langit na hindi tayo gagalaw. Hindi tayo kikilos. We need that. Gumalaw tayo. But, in that sense, gagalaw tayo, kikilos tayo, magpapakahirap tayo sa paghahanap buhay, sa pagpuputput, sa paglilinis, sa pamamalansya, lahat na maaaring gawin para lamang magkapera, para merong makain, para merong maipabuhay sa ating kapwa. Ating kapwa, at first of all, ay yung ating mga immediate families. So in that sense, hindi lang para sa ating sarili, at iniisip pa rin natin yung ating kapwa. But the Lord is telling us today na, okay, kailangan magtrabaho, kinakailangan gumawa, kinakailangan magkumilos for the bread. At sabihin natin, hindi lamang katawan ang dapat nating bigyan ng pansin, but also, in the spiritual sense, ang ating spiritual needs na nangangailangan with isang nurture, isang pagkain na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nagbibigay buhay. That's why if you remember sa misa, dalawang mesa ang inihahain. Although, andun yung altar, but there is another, the first part ng ating misa ay yung salita ng Diyos. The liturgy of the Word of God. Yun ang unang mesa na kinakailangan natin bigyan ng pansin. That's why even church would say, nagtatanong, hanggang saan kumpleto ang misa kung tayo ay na-late? Kumpleto ba kung na-late ako sa first reading o second reading pag Sunday? O kumpleto ba kung nakarinig ako at least yung gospel?